Dahil nga sa nangyayari ngayon sa family ni Carlos Yulo at ni Mami Angge na hanggang ngayon ay wala pa ring batian na nangyayari, isang netizen nga ang nagsuggest. Narito ang kanyang naging suggestion. Aniya, dapat i-add ang law sa family code na once successful ang anak is return sa magulang yung fees at gastusin ang pagpapalaki ng isang magulang sa anak. This is such a disgrace and humiliating schema and protocol ng ibang magulang. So, mula nga sa naging update na ito, sinabing pala decision ka. So, parang pagiging seaman yan, no? Pagka ikaw ay nasampa ng barko, meron silang tinatawag na alate. Tama ba yun? Kung saan ay ibibigay sa magulang. Yung nasabi nga pong 50%, siguro depende na yata ngayon sa anak or sa company o sa anak kung magkano ibibigay sa magulang. So dati yata parang automatic yan, 50% sa magulang, yung iba nga 70% pang ibinibigay sa magulang. So kahit pa man mag-asawa, meron pa rin nakukuha ang magulang sa mga seaman. Ito siguro yung nais na sabihin ng isang netizen na kapag successful na ang anak, merong batas na dapat ay mabigyan kahit 10% o 20% ang magulang. Siyempre, yung mga kapatid na may mga pamilya na, kumbaga konting tulong na lang yan, hindi palagi. Dahil siyempre, kailangan din naman nilang magsumikap sa sarili nilang buhay. Pero kung ikaw naman ay nakakaangat-angat, maganda na alalayan mo sila sa isang business hanggang sa maging successful. Kung ikaw naman ay talagang stable na rin. So, ganun siguro yung nais na mangyari nung suggestion ng isang netizen na to. Para at least kalimutan man ng anak, ang magulang, merong batas para sa magulang na kailangan magkaroon sila ng 20% o 10% sa naging yaman mo. Para naman fair sa mga magulang. Anyway, marami ang nagsasabi na hindi talaga obligasyon ng anak ang magulang. Pero lagi nating tatandaan na someday tayo ay tatanda. Cycle lang yan, ikot lang yan. Tatanda ka rin, at hindi mo alam kung sino ang mag-aalaga sa'yo. Siyempre, ang katwiran, blessing na lang kung ikaw ay talimain ng anak mo. Laging tatandaan na nakalagay din yan sa Bible. Ang sabi nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Dapat ay turuan ng mga bata sa dapat nilang lakaran. So, ano ba yung dapat na ituro? Yung tama. Although, sinasabi mo o natin na maging successful ka lang, maging maganda lang ang buhay mo kahit hindi mo na kami tulungan, maayos lang ang buhay mo, okay na. So sisiksik sa isip nila yan hanggang sa lumaki. Baka mamaya dumating ang panahon, tumanda ka sabi mo hindi kita obligasyon. So kailangan sabihin din sa mga anak na, anak, darating ang panahon na kami ay hihina, lalabo ang mata, hindi na makakalakad. Kung dumating ang panahon na yon na inaasahan namin bilang ikaw ay isang anak, na kami ay yung kalingain. So, ibig sabihin, talagang ano lang yan, give and take. Ngayon, ikaw ang inaalagaan, someday, yung magulang mo naman. Kaya kapag ka isiniksik mo at itinuro mo sa anak mo na someday, anak, kami ay hihina, hindi mo nga kami obligasyon, pero talimain mo kami dahil hindi kami aalagaan ng sino pa man, kundi ikaw. So, bata pa lang siya, mahuhubog na siya na darating ang panahon, ang nanay at tatay ko ay tatanda. Yan ang maiisip nila na dapat mahalin ng gusto ang mga magulang. Ano pa man ang pagkakamali. Bilang mga Pinoy, napaka-family oriented nga natin. Kaya naman napakalaking issue ang nangyaring ito sa family feud ng mga Yulos. Kahit sabihin natin na may tampo o nagkaroon ng depression si Carlos, hindi pa rin maaalis sa mga Pinoy na ang kampihan ay ang mga magulang dahil nga sila ang naghirap simula ng bata, mula nang dinala sa sinapupunan. Kung may pagkakamali man ng magulang, ay hindi dapat ang magulang ang magpakumbaba, kundi ang anak. Sa ganun pa man, nagpakumbaba si Mrs. Angelica dahil humingi siya ng tawad. Sinabi din ni Carlos na pinapatawad na niya ang ina, pero yung actions nga daw ay hindi nakikita. Anyway, narito ang naging say ng mga netizen. Say ng isang netizen, hindi naman responsibility ng mga anak na magsukli sa mga magulang. Nasa mga anak na yan kahit palakihin mo ang mga bata ng maayos, may mga sutil talagang mga anak. Tama yan. Madalas kasi ang ugali ng mga bata depende rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Correct. Ang laki ng epekto sa pagbabago ng ugali ng mga bata sa mga nakikita at nakakasama nila.
Marami ang mga eksena sa pamilya depende sa mga situations. Minsan ang magulang ang hindi nagawa ng mabuti sa anak, minsan naman ang anak naman. Sana i-private matters, wag nang ibulala sa SOCMED, pag-usapan sa loob ng bahay, palawakin pa more ang values education. Obligasyon yon ng isang magulang dahil nag-anak sila at natural papalakihin niya ng maayos at ibibigay ang pangangailangan ng anak. Tsaka tama na yung issue na yan, nagkaayos na silang mag-ina, happy family na sila ngayon. Sa'yo naman ang isa, kung mabuti mong pinalaki ang anak mo at naramdaman nila ang kalinga at pagmamahal mo, di mo kailangang manghingi. Grabing mindset yan, kawawa yung anak niyan kung may mga anak yan. Hindi tayo responsibilidad ng anak natin. Tayo ang gumawa sa kanila, hindi nila ginustong dumating sa mundo kung di tayo. Wala silang dapat ibalik sa atin dahil yung ibinigay nila sa atin or ibinigay sila sa atin ng Diyos ay sapat na. Ang tunay na magulang, hindi naghihintay ng kapalit, makita lang nilang successful yung anak nila, masaya na sila dahil yun naman ang talaga ay obligasyon ng magulang. Isa na rin ako magulang at ang hinihingi ko lang sa anak ko ay ang maging mabuting tao. Walang hingi ng kapalit, dapat ang magulang sa anak. Magulang ang may kagustuhan na iluwal ang anak at responsibilidad nila ang pagpapalaki, pagpapaaral at pagpapakain. Hindi sinabi ng anak na iluwal nila. Nasa bata na kung ibabalik sa magulang. Pero dahil Pilipino tayo, family-oriented, pinabalik natin. Pero minsan may mga issue na hindi natin maiwasan. Sila lang ang nakakaalam kaya wag na natin silang i-judge. Anyway, ang pinakamahalaga ay turuan silang maging mabuting tao dahil pagka naging mabuti silang tao, alam na rin nila kung ano yung dapat nilang gawin pagdating ng tamang panahon. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.